Sa gitna ng naglalakihang mga gusali sa Singapore, isang babae ang tahimik na nakatingin sa labas ng kanyang bintana sa ikalampung palapag. Siya si Elena, ang CEO ng isa sa pinakasikat na international tech companies sa buong mundo. Bagamat napapaligiran ng luho, ang kanyang suot ay isang simpleng t-shirt at pantalon lamang habang may hawak na tasa ng kape. Para kay Elena, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kinang ng brilyante, kundi sa tibay ng iyong pinagmulan. Bago tayo magpatuloy, mag-iwan muna ng komento kung saan ka nanonood. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong mga video. Atin ang simulan. Sa kanyang lamesa, isang makulay na sobre ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang imbitasyon para sa kanilang ika-10 taon na high school reunion sa Pilipinas. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binabasa ang mga pangalan na kanyang mga dating kaklase. 10 taon na rin palang nakalipas. Bulong niya sa sarili habang inaalala ang mga araw na papasok siyang butas ang sapatos dahil hindi sapat ang kinikita ng kanyang tatay sa bukid. Biglang kumatok ang kanyang sekretary na si Miss Claire. "Ma'am, kailangan na po nating mag-finalize ng schedule nyo para sa susunod na buwan. May mga meetings tayo sa London at New York." Paalala nito. Tumingin si Elena sa imbitasyon at pagkatapos ay sa kanyang sekretary. "Clear, i-cancel mo ang lahat ng appointments ko sa 3 linggo ng susunod na buwan. Uuwi ako ng Pilipinas." "Po, pero ma'am, napaka-importante ng mga meeting na yon." Gulat na sagot ni Claire. "Mas importante to, Claire. May reunion kaming magkakaklase. At higit sa lahat, gusto kong makasama ang tatay ko sa okasyong yon. Siya ang dahilan kung bakit ako narito sa posisyon ko ngayon." Seryosong sagot ni Elena habang hinahaplos ang imbitasyon. Sa isip ni Elena, alam niyang hindi magiging madali ang pagbabalik dahil alam niya kung gaano mapanghusga ang ilan sa kanyang mga dating kaklase. Ngunit determinasyon ang namayani sa kanya. "Gusto kong malaman nila na kahit gaano kalayo ang narating ko, hinding-hindi ko ikakahiya ang pagiging anak ng isang magsasaka." Wika niya sa sarili bago tuluyang isara ang kanyang laptop para magsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Sinalubong si Elena ng sariwang hangin at huni ng mga kuliglig pagbaba niya ng tricycle sa tapat ng kanilang maliit ngunit malinis na bahay sa baryo. Malayo ito sa ingay at kinang ng Singapore. Pero dito nararamdaman ni Elena ang tunay na kapayapaan. Nakita niya ang kanyang ama, si Mang Isko, na abala sa pagpapatuyo ng palay sa tapat ng kanilang bakuran. Pawisan at bakas ang pagod sa muka, pero may ngiti sa mga mata nang makita ang anak. "Tay, darito na po ako," sigaw ni Elena habang mabilis na lumapit at nagmano sa kanyang ama. "Elena, anak, akala ko'y bukas pa ang dating mo. Pasensya ka na at ganito ang itsura ng itay mo. Galing lang sa bukid." Sagot ni Mang Isko habang pinapahid ang pawis gamit ang kanyang kupas na bimpo. Agad siyang niyakap ni Elena. Hindi alintana ang dumi o amoy ng lupa sa damit ng ama. "Kahit kailan po, hindi nyo kailangang humingi ng paumanhin sa akin, tay. Ipinagmamalaki ko po kayo." Habang naghahapunan ng simpleng sinangag at tuyo, binanggit ni Elena ang tungkol sa reunion. "Tay, isasama ko po kayo sa high school reunion namin sa Sabado. Gusto ko pong makita nila ang taong naging pundasyon ng lahat ng narating ko ngayon." Wika ni Elena. Natigilan si Mang Isko at tila nag-aalinlangan. "Naku anak, baka mapahiya ka lang. Isang hamak na magsasaka lang ako. Baka pagtawanan ka ng mga kumpare at kumari mo na ang gaganda na ng buhay ngayon." Hinawakan ni Elena ang kamay ng ama at mariing tinitigan ito sa mga mata. "Tay, kung wala ang pagsasaka nyo, wala ring CEO na Elena ngayon. Hindi ko po kailangang magsuot ng gown o magdala ng mamahaling sasakyan para patunayan ang halaga ko.
at lalong hindi ko ikakahiya ang itay ko sa harap ng kahit sino. Napayo ko si Mang Isko, bakas ang halo-halong emosyon. Takot para sa anak, pero higit sa lahat ay matinding kagalakan. Nang sumapit ang gabi ng reunion, pinili ni Elena na magsuot lamang ng isang simpleng puting blusa at maong, habang si Mang Isko ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang polo shirt na luma na pero maayos pa. "Handa na po ba kayo, Tay?" tanong ni Elena. "Handa na, anak. Basta't nasa tabi mo ko, kakayanin ko," sagot ni Mang Isko. Sabay silang lumakad patungo sa venue. Dala ang dangal na hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Handang harapin ang mga matang mapanghusga. Sumapit ang hapon ng reunion at makikita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Mang Isko habang nakatingin sa salamin. Hawak niya ang kanyang lumang polo shirt na kupas na ang kulay sa may balikat dahil sa dalas ng pagkakalaba. "Anak, sigurado ka pa talaga rito? Tingnan mo tong suot ko. Baka sabihin ng mga kaklase mo ay pumasok ako sa party para mag-ani ng palay." Biro ng ama, pero bakas ang tunay na hiya sa kanyang boses. Agad na lumapit si Elena. Itinayos ang kwelyo ng kanyang ama. "Tay, ang mahalaga ay malinis at maayos. Hindi damit ang tinitingnan sa tao, kundi ang dangal na dala dito. Tingnan niyo po ako, simpleng blusa lang din ang suot ko. Ayaw kong pumunta doon para magpasikat o ipagmalaki ang posisyon ko sa Singapore. Gusto ko lang makasama ang mga dati kong kaibigan bilang ang Elenang nakilala nila." Paliwanag ng dalaga habang nakangiti. "Pero Elena, balita ko ay ang yayaman ng mga kaklase mo. Si Stella raw ay manager na sa isang malaking kumpanya. At si Mark naman ay may sarili na ring negosyo. Baka maliitin ka nila kapag nakita nilang ganito lang ang itsura natin." Pagpapatuloy ni Mang Isko, kinuha ni Elena ang kamay ng ama at pinisil ito. "Hayaan niyo silang tumingin, Tay. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Ang tunay na CEO ay hindi kailangang magsuot ng korona para kilalanin." Sa kabila ng mga salita ni Elena, hindi pa rin maalis ang kaba kay Mang Isko. Kinuha niya ang kanyang lumang sombrero at balak sanang isuot ito, pero pinigilan siya ni Elena. "Iwan na natin ang sombrero, Tay. Ipakita natin sa kanila ang mukha ng taong nagtaguyod sa akin. Huwag kayong titingin sa ibaba dahil wala kayong ginagawang masama. Ang pagiging magsasaka ay ang pinakamarangal na trabaho sa mundo." Bago sila lumabas ng pinto, sabay na nanalangin ang mag-ama. Humingi sila ng gabay para sa gabing iyon, hindi para sa yaman, kundi para sa kapayapaan ng loob. "Tara na po, Tay. Oras na para harapin ang nakaraan," wika ni Elena. Sumakay sila sa isang simpleng tricycle patungo sa isang mamahaling hotel sa bayan. Dala ang kaisa-isang armas na hindi kayang tapatan ng kahit anong material na bagay. Ang kanilang pagmamahal sa isa't isa at ang kanilang katotohanan. Pagbaba ni na Elena at Mang Isko sa tapat ng Marangyang Hotel, tila huminto ang mundo para sa kanila. Ang liwanag ng mga chandelier at ang tunog ng mamahaling musika ay sapat na para manginig ang tuhod ni Mang Isko. "Anak, sigurado ka ba dito? Mukhang hindi tayo nababagay sa ganitong lugar," bulong ng ama, pero hinawakan lang siya ni Elena sa braso ng mahigpit. "Dito tayo, Tay. Diretso lang ang tingin." Pagpasok nila sa loob ng Grand Ballroom, agad silang sinalubong ng nakatutulig na katahimikan na sinundan ng mga mahihinang bulungan. Sa dulo ng hall, nakatayo si Stella na nakasuot ng kumikinang na cocktail dress at si Mark na naka-Amerikana. Nang makita nila si Elena, nakasama ang ama na naka-polo shirt na kupas at maong, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. "Oh my God, is that Elena?" Malakas na tanong ni Stella na sadyang ipinarinig sa lahat. Lumapit ang dalawa sa mag-ama habang nagtatakip ng ilong si Stella. "Akala ko ba reunion ito ng mga alumni? Bakit may nakapasok na magsasaka dito?"
Mark, amoy lupa ba dito? O guni-guni ko lang? Tumawa ng malakas si Mark at sumagot. Baka naman magdi-deliver lang sila ng bigas para sa catering, Stella. Wrong timing yata sila. Hindi kumibo si Elena. Bagamat nararamdaman niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ama na nakahawak sa kanya. Magandang gabi sa inyo, Stella, Mark. Narito kami para sa reunion. Gaya ng imbitasyon, kasama ko ang tatay ko dahil siya ang inspirasyon ko. Mahinahong sagot ni Elena. Tinaasan siya ng kilay ni Stella at tiningnan mula ulo hanggang paa. Inspirasyon? Saan? Sa paano maging mahirap habang buhay? Look at you, Elena. After 10 years, mukhang hindi ka pa rin nakakalis sa bukid nyo. Stella, hindi naman kailangan ng magagarang damit para makisaya. Singit ni Mang Isko sa mahinang boses. Pero agad siyang pinutol ni Mark. Manong, itikom nyo ang bibig nyo. Baka tumalsik pa ang putik sa sahig ng hotel na ito. Nakakahiya naman sa amin na mga nagtatrabaho sa malalaking kumpanya na makatabi ang isang tulad nyo. Tinalikuran sila ng dalawa habang maririnig ang tawanan ng iba pang mga kaklase na sumusunod sa agos nila Stella. Nanatiling nakatayo si Elena. Seryoso ang muka habang unti-unting nabubuo ang plano sa kanyang isipan. Nagsimula na ang hapunan at ang lahat ay masayang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga narating sa buhay. Ngunit hindi pa rin tumitigil si Stella. Tumayo siya sa gitna ng hall at kinuha ang mikropono. Dahilan upang makuha niya ang atensyon ng lahat. Guys, attention please. Gusto ko lang bigyan ng special mention ang ating dating valedictorian na si Elena. Panimula ni Stella na may halong sarkasmo. Tumingin ang lahat kay Elena na tahimik na kumakain kasama ang kanyang ama sa isang sulok. Alam nyo ba, noon ay bilib na bilib tayo sa talino ni Elena. Akala natin siya ang magiging pinakamayaman sa ating lahat. Pero tingnan nyo naman ngayon. Patuloy ni Stella habang itinuturo ang simpleng suot ni Elena. Mukhang ang talino niya ay nagamit lang sa pagbibilang ng sako ng palay. Sayang naman, Elena. Valedictorian ka pa naman. Pero nauwi ka lang sa pagiging alalay ng tatay mong magsasaka sa bukid. Nagtawanan ang ilang mga kaklase. Habang ang iba naman ay napayuko na lamang sa hiya para kay Elena. Hindi nakatiis si Mang Isko at tumayo. Ma'am Stella, huwag niyo naman pong insultuhin ang anak ko. Nagtaas siya ng may dangal at ngunit agad siyang pinutol ni Stella. Tumahimik ka, Manong. Hindi mo ba nakikita? Ang presensya niyo rito ay nakakasira ng vibes. Amoy pawis at lupa ang paligid dahil sa inyo. Kung ako sa inyo, doon na lang kayo kumain sa labas kasama ang mga driver. Mariing hinawakan ni Elena ang baso ng tubig. Pilit na pinapakalma ang sarili. Stella, ang pagiging magsasaka ay hindi isang kapintasan. At ang talino ko, hindi yun nasayang. Ginamit ko yun para intindihin na ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Mahinahong sagot ni Elena, pero may diin ang bawat salita. Ngunit lalong tumawa si Stella. Ang sabihin mo, wala ka lang talagang narating. Aminin mo na, Elena, na hanggang ngayon ay dukha pa rin kayo at nagpapakitang tao ka lang dito. Lumapit si Mark at sumigunda. Tama si Stella. Baka nga namasahe lang kayo para makapunta rito. O baka naman inutang nyo pa ang pambayad sa entrance. Nakakaawa naman kayo. Sa puntong ito, naramdaman ni Elena ang pagpatak ng luha sa mga mata ng kanyang ama. Iyon ang huling hantungan ng kanyang pasensya. Tiningnan niya si Stella ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng otoridad na hindi pa nila nakikita noon. Sige, ituloy niyo lang ang pagtawa. Dahil mamaya, baka hindi niyo na magustuhan ang susunod na mangyayari. Bulong ni Elena sa sarili habang pasimpleng kinuha ang kanyang phone sa ilalim ng lamesa. Hindi pa nasiyahan si Stella sa pangungutya. Muli niyang itinaas ang kanyang boses habang hawak ang isang gold na sobre. Ngayon naman,
para sa ating reunion project, ang pagpapatayo ng bagong library sa ating dating paaralan. Bilang mga successful alumni, inaasahan ang ating malaking kontribusyon. Pahayag niya habang nakatingin ng mapang-asar kay Elena. Mark, ikaw muna ang mauna. Proud na naglabas si Mark ng tseke na nagkakahalaga ng 50,000 piso para sa mga bata. Wika nito na sinundan ng masigabong palakpakan. Lumapit si Estela sa lamesa ni na Elena. O Elena, ikaw lang susunod. Siyempre, bilang pride ng aming batch noon, siguradong malaki ang inihanda mo. Udyok ni Estela habang nagtatawanan ang kanyang mga kasama. O, baka naman gusto mong mag-donate na lang ng isang kabang palay. O baka barya-barya lang ang dala mo mula sa pagtitinda sa palengke. Maririnig ang mahihinang tawa sa paligid habang pinagmamasdan ang simpleng itsura ng mag-ama. Napayuko si Mang Isko at pasimpleng kinapa ang kanyang bulsa kung saan may nakatuping ilang libong piso. Ang perang pinag-ipunan niya mula sa huling ani para sana sa baon ni Elena. Anak, ito lang ang dala ko. Ibigay mo na ito sa kanila para tumigil na sila. Bulong ng ama, pero pinigilan siya ni Elena. Huwag tay, itago niyo po yan. Hindi po yan ang nararapat para sa kanila. Sagot ni Elena sa mahinang boses, ngunit may kakaibang seryosong tono. Tumayo si Elena at hinarap si Estela. Wala akong dalang cash ngayon, Estela. At lalong hindi ako magbibigay ng barya. Diretsyong sabi ni Elena. Lalong lumakas ang tawa ni Estela. See, I told you. Napaka-ambisyosa pero wala palang laman ng bulsa. Bakit ka pa pumunta dito kung magiging pabigat ka lang sa batch natin? Nakakahiya ka, Elena. Pinatunayan mo lang na kahit gaano ka katalino, kung galing ka sa hirap, mananatili kang mahirap. Hindi pa ako tapos. Putol ni Elena sa gitna ng halakhak ni Estela. Sabi ko, wala akong dalang cash. Pero kung para sa paaralan ang pag-uusapan, handa akong sagutin ang buong halaga ng pagpapatayo ng library. At hindi lang yan, pati na din ang scholarship ng lahat ng mga anak ng ating batchmates na narito ngayon. Nagkatinginan ng lahat. Ang ilan ay nagtataka, habang si Stella ay halos mabilaukan sa tawa. Scholarship? Sinong magbabayad? Ang tatay mong magsasaka? O baka naman sa panaginip mo lang yan mangyayari? Hindi na sumagot si Elena. Tumingin lang siya sa kanyang relo at bumulong. Nandito na sila. Habang humahalakhak pa rin si Stella sa alok na Elena, isang hindi inaasahang ingay ang narinig mula sa labas ng hotel. Ang tunog ng sunod-sunod na busina at ang pag-ilaw ng malalakas na headlights ay kumuha sa atensyon ng lahat. Mula sa malaking salamin ng ballroom, nakita nila ang tatlong itim na luxury SUV na pumarada ng maayos sa tapat ng entrance. Sino kaya yan? May VIP ba tayong bisita? Tanong ni Mark na biglang kinabahan habang nakatingin sa mga dambuhalang sasakyan. Bumukas ang mga pinto ng SUV at lumabas ang 4 na lalaking naka-Amerikana at may mga earpiece, mga bodyguard na may matitikas na tindig. Kasunod nito ay isang babaeng naka-business suit. Hawak ang isang mamahaling briefcase at tablet. Siya si Miss Claire, ang sekretary ni Elena mula sa Singapore. Mabilis silang naglakad papasok sa ballroom. Dahilan upang maghawaan ang mga tao sa gitna. Ang lahat ay napatahimik, kabilang na sina Estela at Mark na tila napako sa kanilang kinatatayuan. Inilibot ni Miss Claire ang kanyang paningin sa buong hall hanggang sa dumapo ang kanyang mga mata sa sulok kung saan naroon sina Elena at Mang Isko. Agad siyang lumapit ng mabilis at sa bawat hakbang niya, lalong tumitindi ang kaba sa dibdib ni Estela. Good evening everyone. I am looking for the CEO of Global Tech Solutions. Malakas na pahayag ni Miss Claire na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagkatinginan ang mga alumni. Naghahanap kung sino ang tinutukoy nito. Tumigil si Miss Claire sa harap mismo ni na Elena at Mang Isko. Sa gulat ng lahat, yumukod siya ng malalim. Kasunod ang 4 na bodyguard. Ma'am Elena,
I'm sorry if we're late. The documents for the accusation are ready for your signature. And your private plane is fueled for your flight back to Singapore tomorrow. Ulat ni Miss Claire sa wikang Ingles na puno ng paggalang. Halos malaglag ang panga ni Stella. Habang si Mark ay nabitawan ang hawak niyang baso ng alak na nabasag sa sahig. Salamat, Claire. Pakilagay na lang muna ang mga dokumento sa lamesa. Simpleng sagot ni Elena habang nananatiling kalmado. Tumingin si Elena kay Stella na ngayon maputla na ang muka at hindi makapagsalita. Stella, di ba tinatanong mo kung sino ang magbabayad para sa library at scholarship? Heto na ang mga tao ko. Sila na ang bahala sa lahat ng detalye. Ang katahimikan sa loob ng hall ay napakabigat. Tanging ang tunog ng aircon na lang ang naririnig habang ang lahat ay nakatitig sa simpleng magsasaka at sa anak nitong CEO na kani-kanina lang ay nilalait nila. Nanatiling nakayuko ang mga bodyguard habang si Miss Claire ay dahan-dahang binuksan ang dalang briefcase sa harap ni Elena. Ma'am, bago ang lahat, narito na po ang pirmadong kasunduan para sa merger ng inyong kumpanya at ng Prime Solutions Philippines. Wika ni Miss Claire nang marinig ni Stella at Mark ang pangalan ng kumpanya. Halos tumigil ang tibok ng kanilang puso. Iyon ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nila bilang mga manager. Sandali lang. Prime Solutions? Iyan ang kumpanya namin. Gulat na sabi ni Mark habang nanginginig ang boses. Tumingin si Miss Claire sa kanya nang may malamig na ekspresyon. Correction, sir. Iyan ang kumpanyang pagmamayari na ni CEO Elena simula kaninang alas 5 ng hapon. Siya na ang nagmay-ari ng 80% ng stock ng inyong kumpanya. Kaya technically, siya na ang inyong bagong boss. Para itong isang malakas na sampal sa mukha ni na Stella at Mark. Ang lahat ng mga kaklase na dating nakikisama sa pangiinsulto ay biglang nagsilapitan at tila gustong humingi ng tawad sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Si Mang Isko naman ay naiyak na lamang, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagtatanggol na ginawa ng kanyang anak sa kanilang dangal. Anak, totoo ba ito? Bulong ng matanda. Opo, tay, para sa inyong lahat ng ito. Sagot ni Elena habang hinahawakan ang kamay ng ama. Kinuha ni Elena ang mga dokumento at tiningnan ang mga pangalan ng empleyado na nasa listahan. Nakita niya ang mga pangalan ni Stella at Mark sa itaas na bahagi. Miss Claire, pakibanggit ka kung ano ang sabi ng dating management tungkol sa performance ng mga manager natin dito sa Pilipinas. Utos ni Elena. Ma'am, may mga reports po ng power tripping at diskriminasyon sa ilang empleyado. Partikular na sina Miss Stella at Mr. Mark. Sagot ni Claire habang nakatingin sa kanyang tablet. Lalong namutla si Stella at halos matumba sa kanyang kinatatayuan. Ang mikroponong hawak niya kanina para ipahiya si Elena ay tila naging napakabigat na pabigat sa kanyang kamay. Ang buong hall na kanina ay puno ng tawanan ay napalitan ng bulungan ng pagkagulat at takot. Elena, CEO Elena, hindi ko naman alam na pautal-utal na sabi ni Stella. Ngunit itinaas lang ni Elena ang kanyang kamay para patigilin ito. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, Stella. Ang kailangan mong ipaliwanag ay kung bakit ang isang katulad mo ay nakarating sa ganyang posisyon nang walang kahit anong respeto sa kapwa. Hindi makapaniwala si Stella sa narinig mula kay Miss Claire. Ang baso ng wine na hawak niya kanina ay nanginginig na sa kanyang kamay. Hindi maaari to. Nagbibiro lang kayo, di ba? Nauutal na tanong ni Stella habang nakatingin kay Elena na nananatiling kalmado sa tabi ng kanyang ama. Hindi kami nagbibiro, Miss Stella. Seryosong sagot ni Miss Claire. Heto ang memo mula sa Board of Directors. Simula bukas, lahat ng operations sa Pilipinas
ay direktang magre-report kay CEO Elena. At kasama sa unang agenda ay ang character audit ng lahat ng senior managers. Napalingon ang lahat kay Mark na kanina lang ay nagyayabang tungkol sa kanyang posisyon. Ngayon, nakayuko na siya at hindi makatingin kay Elena. Ang mga dati nilang kaklase na sumasabay sa tawanan kanina ay biglang nagsilapitan kina Elena at Mang Isko. Elena, pasensya ka na ha, hindi namin alam. Mang Isko, ang galing niyo pong magpalaki ng anak. Sabi ng isa nilang kaklase na tila nakalimot sa mga mapanirang salitang binitawan nila kanina. Hinarap ni Elena sina Stella at Mark. Sa puntong ito, ang buong hall ay nakatitig sa kanila. Stella, Mark, tinanong niyo kanina kung amoy lupa ba rito? Oo, amoy lupa dito. Dahil ang lupang tinutukoy niyo ang nagpaaral sa akin. Ang lupang kinukutya niyo ang nagbigay sa akin ng lakas para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Pahayag ni Elena na may halong otoridad. Patawarin mo kami, Elena. Hindi namin sinasadya. Nabigla lang kami. Pagmamakaawa ni Mark, umaasang maisasalba pa ang kanyang trabaho. Pero tiningnan lang siya ni Elena ng diretsyo. Ang respeto ay hindi binibigay dahil sa posisyon o yaman, Mark. Ibinibigay ito dahil tao ang kaharap mo. Ngayong gabi, hindi nyo lang ako hinamak. Hinamak nyo rin ang dangal ng isang magsasaka na marangal na nagtatrabaho. Dito na naramdaman ni na Stella at Mark ang tunay na bagsak ng kanilang kayabangan. Habang ang lahat ay bumabati at humihingi ng paumanhin kay Mang Isko, ang dalawa ay naiwang nakatayo sa gitna. Maputla, talunan at hiyang-hiya sa harap ng lahat ng kanilang mga dating kaibigan. Sa gitna ng tensyon sa loob ng ballroom, muling kinuha ni Elena ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Stella. Tumayo siya sa gitna, hindi bilang isang mapaghiganting CEO, kundi bilang isang anak na nais protektahan ang dangal ng kanyang ama. Stella, Mark, kani-kanina lang ay pinagtatawanan nyo ang amoy ng lupa ng tatay ko. Sabi nyo pa ay sayang ang talino ko dahil nauwi lang ako sa bukid. Pero alam nyo ba kung ano ang itinuro sa akin ng bukid? Panimula ni Elena na may malumanay ngunit makapangyarihang boses. Itinuro sa akin ng bukid na kung ano ang iyong itinanim ay siya mo ring aanihin. Nagtanim kayo ng kawalang galang at pungutya ngayong gabi. Kaya huwag kayong magtaka kung ang aanihin nyo ngayon ay kahihiyan. Pagpapatuloy ni Elena habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni na Stella na ngayon umiiyak na. Lumuhod si Stella sa harap ni Elena. Hindi alintana ang kanyang mamahaling gown. Elena, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Kailangan ko ang trabaho ko. Parang awa mo na. Huwag mo akong sibakin. Pagmamakaawa nito, habang si Mark naman ay nakayuko na lamang sa isang sulok. Hindi makatingin sa kahit kanino. Inalalaya ni Elena si Stella na tumayo. Hindi ako ang magdedesisyon kung mananatili kayo, Stella. Ang inyong performance at ang inyong pagtrato sa mga maliliit na empleyado ang magiging basehan ng bagong management. Pero tandaan nyo to, sa kumpanyang pagmamayari ko, walang puwang ang mga taong tumitingin sa kapwa base sa suot na damit o trabaho ng kanilang magulang. Maririnig ang palakpakan ng ilang mga kaklase na dati ay tahimik, tila nagising sa katotohanang mali ang kanilang nasaksihan. Lumapit si Elena kay Mang Isko at inakbayan ito. Ang tatay ko ay isang magsasaka. Dahil sa dumi sa kanyang mga kuko, nakapagtapos ako. Dahil sa pagod niya sa ilalim ng sikat ng araw, naging CEO ako. Kaya kung sa tingin nyo ay mas nakakataas kayo sa kanya dahil lang naka-office attire kayo, kayo ang tunay na talunan sa gabing to. Ang mga dating mapanghusgang kaklase ay isa-isang lumapit kay Mang Isko para humingi ng paumanhin at makipagkamay na malugod namang tinanggap ng matanda sa kabila ng lahat. Sa huli, ipinag-utos ni Elena kay Miss Claire na ayusin ang lahat ng kailangan
para sa scholarship at library fund. Gusto kong magsilbing paalala ang library na ito na ang edukasyon at tagumpay ay para sa lahat, mahirap man o mayaman. At higit sa lahat, na ang tunay na talino ay sinasamahan ng puso at pagpapakumbaba. Iniiwan ni na Elena at Mang Isko ang venue. Hindi sakay ng SUV, kundi naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, patungo sa kanilang bahay sa bukid. Dala ang pinakamalaking tagumpay, ang mapanatiling malinis ang kanilang dangal sa harap ng mundo.